Ready na po ang ating guest doctor for today. At pag-usapan po natin ang rabies. Kasama po natin isang veterinarian, animal welfare and neuter advocate ng Philippine Pet Birth Control Center Foundation. Meron palang ganun. Philippine Pet Birth Control Center Foundation. Dr. Maricel Licuanan. Dr. Licuanan, magandang hapon po. Tita Winnie Cordero kasama ninyo. Good afternoon, Winnie. Hi, Doc! Welcome to Action Ngayon. Meron palang Philippine Pet Birth Control Center Foundation? Yes, Winnie. Actually, na-interview niya na rin ako before. Oo nga. We are a spay neuter advocate. And ang goal ng foundation namin, Ma'am Winnie, is to help the government eradicate rabies by mainly controlling dog and cat population here in the Philippines po. Yeah! Pinag-usapan niya ni Ariel Rojas nitong Sabado, tama? Apa. Ayun, okay. So, okay. Bago yung birth control ng mga pets, unahin muna natin yung rabies, Dr. Licuanan. Okay. May kinalaman ba yung init ng panahon sa pag-activate ng rabies sa mga alagang hayop or sa mga hayop? Actually, wala po, Ma'am Winnie. It's just that nung pag-March, kasi di ba dati, ang March is in yung summer vacation ng mga bata. So, mas maraming bata ang naglalaro sa kalye. So, andun ang mga stray dogs and cats natin. So, mas marami silang exposure with stray dogs and cats. So, mas napapadami rin yung, yung incidents ng dog and cat bites. Oo. Tama, meron akong narinig, dati pa ito, Dr. Licuanan, kung masabi nyo kung tama o mali, lahat daw tayo, lahat ng mammals, tama ba ako doon? Ang hayop may rabies sa katawan, natutulog lang. Tama ba yun? Ay, hindi po yan totoo. That's one of the pinaka-common na misconceptions about rabies. Ang rabies kasi isa ring infectious viral disease. Ibig sabihin, sakit din to na nakukuha nila from an infected dog or cat or human. And pag nagkaroon kasi rin sila ng rabies, 14 to 21 days upon exposure, namamatay din po ang aso at pusa irregardless kung makakagat sila or hindi. Sabi kasi nung araw, pagka kinagat ka ng hayop, kung ano man yan, pusa, aso, wag mo daw papatayin. Tapos kasi kailangan daw maobserbahan. Kung mauulol, may rabies ka na. Kung okay naman daw yung alaga, safe ka na. Tama ba yun, Doc? Tama po yun na pag naging hindi naman namatay yung aso or pusa within 14 to 21 days, mas mataas po yung chance. Lalo na po yung aso walang bakuna, mas mataas yung chance na wala silang rabies. Pero kung namatay sila right after na makagat ka, hindi siya directly related, no? Mamamatay rin kasi talaga sila pag may rabies sila. So makakagat man sila or hindi, mamamatay sila. And yun nga, hindi talaga lahat ng aso or pusa ay na rabies. Kumbaga magkakaroon lang sila ng rabies pag kinagat sila ng isang hayop na may rabies din. So halimbawa, Doc, kung ako'y nakagat ng aso, do I need to wait for 21 days sa reaction ng yung hayop na nakakagat sa akin bago ako pupunta sa doktor at magpabakuna? Actually po, Ma'am Winnie, kung halimbawa ang aso or pusa na nakakagat sa atin ay isang stray dog or cat or isang animal na walang bakuna, we really advise to get the vaccinations agad para mabigyan ng doktor, magpakapagbigay yung ating mga physician ng proper vaccination program para dun sa situation kung saan ka nakagat, kung gaano kalalim. May mga factor po kasi na dapat kinoconsider yun. Kinakategorize ang dog and cat bites din. Anong kategorya yun, Doktora? Pag halimbawa, category 1,
is mas malapit sa spine, mas malapit sa head. So, pag pababa yung category, paiba yung vaccination protocol na dapat ibigay sa isang pasyente. Okay. Kasi mas malapit sa spine, ang rabies virus kasi is nag-travel siya ng 50 to 100 millimeters per day, no? So, depende yung bite wound mo. Kung ang bite wound mo is malapit sa mukha at malapit sa brain or malapit sa spine, iba yung bakuna na binibigay, yung tinatawag natin usually na ERIC or it's an equine-derived immunoglobulin. So, yun talaga, pag binigyan ka nun, magiging safe ka naman talaga kahit ang aso or pusa ay may rabies. Visualize nga po natin, Doc, yung 50 to 100 millimeters. Gano'n kalaki yun? Gano'n kahaba? Mga ganyan po. Ganyan. Pero, kamusta ang speed? The speed po, ang rabies kasi is, kaya tawag sa kanya rabies is because it's a rhabdovirus. Rhabdo means bullet. Kaya siya may capability to travel papunta sa Utak. kumbaga kaya siya travel is because of the shape of the rabies, which is bullet shape. So, kung saan siya talaga, kung saan yung kanyang normal habitat, which is the spine or nervous system, doon siya talaga automatic papunta. Na mabilis? Kung halimbawa nga po, yung nakakagat na hayop sa akin may rabies, gaano katagal bago po ako maapektuhan? Usually po, 7 days kasi it will take time for the virus to travel the nervous system. And depende rin po yan kung halimbawa masyadong malalim yung pagkakagat sa inyo or yung pagkapasok ng virus. So, mas mabilis yung travel time. Okay. Okay, nabanggit nyo na po yung yung klase ng injury. Kasi yung iba, pagka halimbawa kalmot lang, hindi na pinapansin. Yung kasi wala yan, kalmot lang yan, walang rabies yan. Dapat po bang ipagwalang bahala na yun? Kasi ang rabies kasi is, ang isa rin siyang lysovirus, no? So, nasa dila siya. So, yung labo, for example, dinilaan niya yung kanyang paws or yung kanyang puko, at yun ang nakasugat sa inyo, that's also an entry point for rabies. So ano yun, doktora? I-injectionan pa rin ako? Yes, magpapa-inject po tayo. Lalo na ngayon, we have rising cases of rabies deaths. Lalo na, diba, may mga namamatay po ngayon sa rabies. So, imbes na we are moving forward, nahihirapan na tayo i-eradicate yung rabies kasi nasa dami ng aso at pusa sa Pilipinas. Yeah, that's right. Last myth or fact question. Pagka daw po asong alaga o alagang hayop ang nakakagat, mas hindi delikado kesa sa asong or hayop na gala. Yun po, considering na ang ating old pet is inside lang sa bahay natin at wala siyang exposure with other dogs or cats. There's no probable reason na magkaroon siya ng rabies. So, safe naman tayo ron. Pero ngayon kasi, kasama ngayon sa batas na pag nakagat ka talaga ng aso at pusa, mas safe talaga na magpabakuna nila. Agad. 14 pa rin po ba, Doc? Ano pa? 14 shots pa rin? Kasi nung araw, 14 yan. Hindi na. Improve na ang ating mga rabies vaccine ngayon. Usually, it is given up to 6 series, no? Day 1, day 3. So, depende yan sa i-recommend ng doktor. Yun nga, i-categorize yung bite wound mo and then they will give you the proper recommendation sa pagpabakuna. Alright. At gaano ka-importante ang pet birth control para malabanan ang rabies? It is very important because the more stray dogs and cats we have in our country, mas marami ang pwedeng maging source ng rabies. No? Kaya hirap na hirap ang Pilipinas mag-eradicate ng rabies
is because nga nasa napakadaming numbers ng ating mga stray dogs and cats. Although we are really for humanely controlling dog and cat population talaga sa aming foundation. It's just that we have really so much problems to deal with. Kaya nakakatuwa naman ngayon, napakaraming affordable na spay and neuter programs ng mga different organizations. So, importante rin siguro talaga yung information dissemination Yes. natin against rabies na tapusin yung bakuna, huwag ipagwalang bahala. And right now, March is Rabies Awareness Month. So, marami ngayon, libre lagi ang bakuna para sa ating mga alagang aso at pusa sa ating mga city vets. Right. Kung hindi alam ng mga tao, yun, libre ang pagbabakuna ng ating mga aso at pusa sa ating mga city veterinarians. And lalo na ngayong March, marami ang nagse-celebrate ng Rabies Awareness Month by giving free vaccinations para sa ating mga aso. Oo nga, tama naman yun. And if you can afford to have an expensive dog na lahi, siguro kayang-kaya mo na rin na gastusan ang pangangalaga ng kalusugan nito, no, Doc? Yes, napaka-importante po talaga. And hindi na po talaga ngayon acceptable na mamatay ka pa sa rabies kasi it is 100% preventable through vaccinations. Pero kailangan pa rin po natin magpaalala. Doc, final reminder lamang po para sa ating audience na hindi na maapektuhan ng rabies. This March is Rabies Awareness Month, but we should not be only celebrating it tuwing Marso lang. So dapat natin isipin as a responsible pet owner, we should share our information. We have to share responsible pet ownership, lalo na sa pagbabakuna ng ating mga aso at pusa. And of course, huwag nating hayaan na pagala-gala ang ating mga alaga para sila naman maprotektahan tayo na hindi tayo magkaroon ng rabies. And importante rin na pag meron tayong nakitang possible rabies case sa mga stray dogs and cats, dapat tayong tumawag sa ating local government units para na-actionan po ito and para rin hindi kumalat yung cases ng babies sa Pilipinas. Very good. Maraming salamat, Doc Licuanan. Thank you so much po. Ingat po kayo. Thank you. Thank you. Yan po si Dr. Maricel Licuanan, isang veterinarian, animal welfare and neuter advocate at ng Philippine Pet Birth Control Center Foundation or PPBCC. Ingat po tayo ha. Huwag kalimutan magpabakuna, bakunahan rather ang ating mga alaga.